Mula sa Lucas 16. Ganito ang sinasabi. Pakinggan lamang po natin itong istorya na ito. Medyo mahaba-haba lamang po. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit. Bilang isang parangal, namatay rin ng mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y nahihirapan sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay ng ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito, malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang nariyan naman ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, pinapakiusap ko pong papuntahin niyo na lamang si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang siya'y bigyang babalak, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang susunod." Sumagot ang mayaman, Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling mabuhay, magsisisi sila tatalikuran ng kanilang mga kasalanan." Sinabi naman ni Abraham, "Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay ay muling nabuhay." So ano po ang makikita natin dito sa istorya? Merong isang pulubi at merong isang mayaman. At yung mayaman ay talagang nagdaramit siya sa karanyaan at hindi niya man lamang binigyan ng kahit ano itong pulubing si Lazaro. At dumating ang pagkakataon na pareho silang umanaw. Namatay pareho sila. Pero magkaiba ang pinatunguhan ng mayaman at ng pulubing si Lazaro. Bakit nagkaganon? Ano kaya ang naging dahilan? Sa tingin ba natin, ano ang naging dahilan kung bakit ang mayaman ay napunta sa impyerno at ang kalagayan naman ni Lazaro ay sa piling ni Abraham sa langit? Ano po kaya ang dahilan nito? Dito sa pagpapahayag ng ating Panginoong Jesus, dito sa istoryang ito, maliwanag na totoo po ang impyerno. Totoo ang impyerno. Makita natin na merong kahihinatnan ang mga tao na hindi nagbigay ng pansin sa salita ng ating Panginoon. Pero bakit nga ba ang mayamang ito ay humantong doon sa impyerno? Anong naging dahilan? Dahil ba sa kanyang yaman o pagiging matapobre? Ito ba ang naging dahilan kung bakit siya ay napunta sa impyerno? Ang sagot po ay naandun rin sa ating binasa. Ang sabi rin dito, meron siyang 5 pang kapatid na nais niya na maabot para hindi humantong doon sa impyerno. At sinasabi dito ni Abraham na ang salita ng Diyos ay nariyan sa kanila. Pero ano nangyari? Itong mayaman na ito, kaya humantong siya doon, hindi niya binigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Wala siyang pagpapahalaga. Dahil nga, sa meron siya ng ganitong mga bagay, nababaliwala ang salita ng Panginoon. Tayo po na nakakarinig ng salita ng Diyos, bigyan po natin ng pansin. Sapagkat kung ating ang papahalagahan ang mensahe ng ating Panginoon para sa atin, ito ang magbabago ng ating direksyon doon sa pangwalang hangganan o doon sa buhay na walang hanggan. Makakapiling natin ang ating Panginoon. Naniniwala ako, nandito si Lazaro
ay nagbigay pansin at pagpapahalaga sa salita ng ating Panginoon. At ayaw nating humantong doon sa impyerno. Tama po ba? Ayaw nating lahat na tayo ay pumunta doon. Kaya mahalaga ang desisyon at pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Mabalik po ako doon sa pangyayari na si Kuya Rod ay napasyalan nga ni Pastora at ibinahagi niya ang salita ng Panginoon. At siya ay sumunod dito sa panalangin ito. At naniniwala ako na kung sino man ang tatawag sa ating Panginoon ay hindi niya itatawag. Kung sino ang tatawag, sabi ng salita ng Panginoon, ang tatawag sa ating Panginoon ay nagsasambitin sa kanyang labi na si Jesus ay Panginoon at anak ng Diyos Ama na namatay para sa atin. Sabi, siya ay maliligtas. Saan ba tayo nililigtas ng ating Panginoon? Doon sa kapahamakan, sa impyerno, doon sa kinahantungan ng mayaman na ito. Humantong siya doon dahil hindi niya binigyang pansin, binaliwala niya. Umaaring narinig din sa salita ng Panginoon pero binaliwala niya ang lahat. At yung panalangin nga po na kung saan ay maghahatid sa atin, patungo doon sa langit, ay ating kinakailangan gawin. Ating hilingin ang ating Panginoon ay manahan sa ating mga buhay. Sapagkat yun ang magiging susi sa atin upang tayo ay makapiling natin ang ating Panginoon. Ano man ang mangyari sa atin. At naniniwala nga ako na si Kuya Rod ay gumawa ng isang desisyon na yun. At siya ngayon ay payapan at wala na ang sakit na siya nararamdaman na gano'n. At kung ang bagay na yon ay kanyang pinanghawakan hanggang sa dulo ng kanyang buhay, yung pananampalataya niya sa Panginoon, kapiling niya ang Panginoon. At tayo, mangyayari yun, tayo na may pagkakataon na binibigyang babala upang hindi tayo mapahamak at mapunta doon sa impyerno. Tayo ay gumawa ng isang desisyon. Isang desisyon na kinakailangan natin sa panahon ito. Sapagkat ang katawan gusto ikaw ay mapunta sa impyerno. Ang diablo ay naghahata ng mga tao para mapahamak. Pero ang Panginoon, naparito siya upang magkaloob ng buhay at buhay na ganap. Dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, siya ay namatay sa Kalbaryo. At kung sino man ang sasampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay. Yun ang kaloob ng Panginoon para sa atin. At ating ang tanggapin ang Kanyang inaalok na pagliligtas at pag-ibig niya upang tayo ay mapabuti at mabago. Kaya kung buo sa ating puso at napakinggan natin ang pangyayaring ito at ang salita ng Panginoon, tayo ay gumawa na nga. Tayo ay tumulog sa Panginoon at lumapit tayo at manalangin sa Kanya. At ating tanggapin ang inaalok niyang kaligtasan. Na meron po kaming picture, no, na kasama ko po siya nung time na yon na nabisita ko po sila Red, no, doon sa bayan. Nagkataon nagkakita kami ni Kuya Rod. At naniniwala po ako sa biyaya ng Lord ay tinanggap niya ang Panginoon ng buong puso niya. At yun yung invitation po kanina na nawan tayo rin kayo, lalo na yung pamilya niya, na simula pa noon na ng mga bata pa kayo, nakapakinig na kayo ng salita ng Lord. Kung tutuusin si Tatay Rod, siya yung huli sa inyo. Pero naniniwala ako na iisa yung gusto niya mangyari, na makilala niya ng lubusan ang Panginoong Jesus. So sa hapon pong ito, sa gabi pong ito, tatawagin po natin yung pamilya ni Tatay Rod para po sila po ay maipanalangin na po, pamilya, yung pong anak o kapatid, na naririto po ngayon. Kayo po ay i-stay mo lang ipapadalangin po namin sa mamaya gabi ito. wala pa naman. Tapos tinawag Kahit na andito po kayo. Wala tawagin. Anin ko na si Sister Rowa, siya po ang mas kilala niya. So, kapatid, anak, at kapamilya po ni Tatay Rod, inaimbitahan po namin kayo para po sa isang simpleng panalangin po. Maybe
para po sa atin na tayo rin, alam ko, kaya kayo narito rin, ay kayo nakikiramay at nagmamahal kayo sa pamilyang ito. Hilingan po na ituon natin ang ating kamay sa kanila sa ating maipanalangin sila. Aming Diyos, Ikaw ay mabuti na at aming ang inabot ng iyong kabutihan. At pinapatunayan rin ng inyong mga salita na Ikaw ay nagmamalasakit sa amin. You care for us and you care for this family, Panginoon. Lord, ang bawat isa sa kanila, ang mga anak, mga kapatid, at mahal sa buhay nga ni Kuya Rod, Panginoon, at ng asawa. Lahat sa sila, Panginoon, na narito nakatayo. Kami nga po, Panginoon, ay kikiramay nga at ang inyong pag-ibig ay patuloy na dumaloy sa kanila. At ang inyong pagkalinga ay patuloy nilang maranasan sa mga sandaling ito. Lord, sila ay bibigyan mo ng katatagan na maharap nila, Lord God, ang bawat araw, Lord, na kung saan ay merong pag-asa sa inyo at merong kang ginagawa at magagawa. Ikaw nga tumulong sa kanila, Panginoon. Iparanas mo, Lord, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagkalinga at patuloy nga na pag-akap sa bawat isa sa kanila. Lord, bagamat nga, mahirap ang bagay na kanilang pinagdadaanan, pero ang inyong pag-ibig, ang siyang patuloy na magbibigay kalinga at patuloy na naaakap sa kanila upang maranasan nila, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, na kinakailangan nila. Tulungan mo sila, Panginoon, at patuloy mo nga, Panginoon, aakayin sila, Panginoon, Lord God. Taglay, Lord, ang inyong spirito, Panginoon, Lord God, na nagsasabi na ikaw ay tapat, mabuti, at hindi nagpapabago. Lord, ang inyong katatagan ay patuloy nilang matapos, Lord God. Sa kanilang pangungulila na ito, Panginoon, patatagin mo sila at patuloy silang magtiwala sa inyo. Patuloy silang tumingin sa inyo, Panginoon. Lord, kalingain mo ang buong pamilyang ito. Lord, ang bawat isa sa kanila ay makaranas na ng inyong pagkalinga, pag-ibig at patuloy na pagtataguyod sa kabila ng ito. Sila ay makakahakbang at makakapagpatuloy sa buhay dahil alam nila na si Kuya Rod ay nasa mabuti ng kalagayan at ikaw ay tutulong din, Panginoon, para sa kanila. Lord, sa ipo namin, tinatagubilin sila ang pagpapala mo, pagsama mo, Panginoon, at ang inyong patuloy nga na pagbibigay ng kalinga at pagbibigay aliw ay matagpuin sa pangalan. Ito po yung pagkakataon na kumbaga inaalala po natin yung mga magagandang memories ni Tatay Rod. So tinatawagan ko sana yung kung meron po sa mga kapatid na gusto pong magbahagi ng isa o memorable na o memories para kay Tatay Rod. So meron po ba sa kapatid po? Binibisita na dito. Mamaya pa. Ay, sa apo ko. Tapo, alam mo niya lang nag-alaga kay Papa mo, di ba? Kaya ginodrom. Pinakapanganay sa kanila lahat. Alam niyo po, nung namatay mga parents ko, parang ako na yung naging nanay ng mga kapatid ko. Ako ay parang tumay yung ate at nanay na meron at the same time. Mga kapatid ko po sa lalaki, siya yung mas close sa akin. Pinatanda ko po yan. Maliit pa lang yung anak ko si Alan, 2 years old. Sinasama niya po yan. Pag nag-a-apply ng trabaho, yung pa ni Alan, kalong-kalong yan. Kaya masasabi ko po na
na mahal po niyan sa anak yung panganay ko. At katunayan po, nagpapasalamat ako sa Lord, hindi namin naasahan. Bigla siyang dumating kanina kasi nasa abroad po siya. Hindi po namin inaasahan na makaka-uwi siya. Nagulat kami nung bigla siyang dumating. Yun nga, dahil sila yung close, even itong nagkasakit siya, pag nakita niya si Alan, umiiyak siya pero tumatawa siya sa saya. Talagang mahal na mahal niya po yung anak kong panganay na yan. Marami pong, sa mga kapatid po, maraming memories na talagang yun ang gusto kong laging naaalala. Although kami naman nung magkakapatid, kahit lang sabihin nga, mahirap lang din ang mga magulang namin. Kami naman po ay nagsama ng maayos. At nakita ko rin naman po yung respeto nila sa akin bilang ako yung pinakapanganay. Kaya nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga kapatid ko na isang ate at parang nanay nga na ako yung tumatayo sa kanila ngayon. Yan po, kada magkakaroon ng, sabihin na natin, nung unang stroke niya, talagang ate, maka-ate po siya maka-ate. Kasi siguro alam din nila na ako, regarding tungkol sa mga medical, madali akong dumiskarte sa kanila yung unang stroke niya na nung pa po kami nakatira sa Manggahan, nagulat ako, bigla siyang, pumasok na siya, tapos mamaya bigla siyang umuwi. Parang tabingi na yung labi niya. Yung pala, habang nasa jeep siya, nakakit siyang ganun, bumabag sa kamay niya. Yung pala, buti, nakauwi pa siya. Siyempre ako naman si ate, Tolero, sugod na naman sa ospital. Ganun ako laging ganun. Pagpapacheck up siya. Talagang may time po ako sa kanila. Yun na ang papel ko, pagkuman, ako din ang galaga, magsasakit. At sa kanilang mga anak din naman, naranasan po nila yan. Salamat po na sa buhay ko ay nagiging bahagi ng buhay nila. At naaalala ko din po talaga na kami, masasaya naman kami magkakapatid. Nagkaroon kami ng reunion, dito kami magkakapatid, pero hindi ako akalain din na yung reunion na yun, yung pangalawa sa akin, nawala na din po noong March 21. Namatay si Tatay June, October 20. Yung mga binigay na pagsubok sa akin, nagpapasalamat po ako namatay ng kapatid ko. Although nagka-COVID ako, inalis naman ng Lord sa akin yung mga sorrow ba, yung malulungkot na bagay. Siguro hindi niya pinagpuputan na maranasan ko yun. At siya po, napakulungkot niya. Every Sunday, ate, may almusal siyang dinadala sa bahay. Meron siyang hotdog, Jollibee, o ano. Tapos pag nagtatanggap yan ng payout, kahit di ko alam, iiwanan niya ako ng 500 pang merienda niya. Pero ngayon, nung binibiro ko na siya, nung na-stroke siya, siya na yung pag nakita ko, nakaganyan na yung kamay niya sa akin. Sabi ko nga, ako naman, basta meron ako maiaabot, inaabot ko talaga. Late itong ang Saturday, ito lang month na to, kasi nga medyo walang daw siyang ganang kumain. Sabi ng anak niya, hindi nakakatulog. Kung ba't yung Sabado na yun, naisipan ko si Beng na sabi ko, pagluluto siya ng sinigang, dinala ko ng prutas, saluhan natin, baka magkaganang kumain. So, ganun nga ako, napakasaya niya. Nagbibiroan kami. Pagkatapos, pinaliguan nga siya ni Ronnie. Sige, kwentuhan kami, magpagaling ka, ganito. Pagkatapos, bago ko umalis, sila, sabi ko, ang bango-bango mo ngayon. Salamat sa Lord na hindi ko pinanginayangan yung araw na yun dahil nalang ko na yung huminang pagkikita na buhay siya. Hindi ko po malilimutan yung araw na yun dahil napasaya namin siya, nakakain siya. Tatakabuhin po yung kapatid, matulungin din po siya. Kaya hindi ko malilimutan yung mga araw na yun at siguro matagal po ito bago mawala sa puso ko, pero alam ko ng Lord, siya magbibigay pa ulit ng joy sa akin sa maraming pagsubok na pinagdaanan ko nito mga nakaraan. Alam ko po na
yung patuloy na kagalaan, kapayapaan na pararanas niya sa akin. At nagpapasalamat po ako dahil sa panahon ng aming pagsasama bilang magkakapatid. Hindi naman po kami yung nag-away-away ng magkakapatid. Nakita ko yung respeto at pagmamahal niya. Magkaroon man ng konting hindi pagkakasundo, pero naaayos din po. Dahil siguro po ano lang naman yun, normal sa magkakapatid minsan. Pero salamat po sa Lord na binigay din siya sa buhay ko. Yung kapatid ko ito na naging pagpapala din po naman sa buhay namin. Maraming salamat po. Kone, hindi mo na ilagay yung picture ni Papa doon sa TV. Thank you. Kone, Nakasurvive yung naman. background picture ni Papa. Marami po kasi talagang magagandang alaala sa kanya si Tito Ro. Even kami bilang mga pamangkin niya, napaka-thoughtful po kasi niya. Lagi siyang may pasalubong, nadala sa amin, laging nagbibigay ng pamasko. Gano'n. So, may iba pa bang kapatid? Ay, ito yung bunso, si Lentong. Halika, dali, share mo yung masaya mong alaala kay Tito Ro. Halika na para mapasaya mo si Tita Ning. Maganda may picture si Papa sa background ko nito. Wala, no? Hapon po sa inyong Yung lahat. loading. Una po, salamat sa pagkikiramay niyo sa aming pamilya, sa pagpunta niyo po dito, sa mga ka-church ng ate ko, sa mga ka-opisina po, sa mga ka-opisina ng mga pamangkin ko, mga kapitbahay. Maraming salamat po sa inyo. Yes. Ito talaga pong mabait nung high school days namin na sundo niya. Lima na lang po kami ngayon. Dalawang kuya ko na po ang nawala. Kaya Kumarin ni Papa. masakit po kami. Kasi wala na rin po kami Mga kumarin mo. Bale, si Ate Shelly po ang kumata yung parang nanay niya namin. Siya po yung ginagalang namin sa lahat dito. At ang Kuya Rod ko po, napakabait po niya. Kahit kung binata pa siya, nag-abroad siya, good provider po siya sa magulang, sa kapatid, hanggang nagkaasawa po siya sa mga anak. Naging good provider din po siya sa pamilya niya. At napakababang loob po niya. Pang-limang stroke niya na po yan. Nung 4, nakaligtas pa po siya. Kaya natutuwa kami, sabi namin, malakas siya sa taas. Kaya lang, ito pong pang-5, hindi na kinaya. Pero, masaya po kami, hindi siya nahirapan. Wala pong sign sa kanya na naghirap siya. Tulog lang po siya. And, alam ko naman po na gawa ng mga anak niya at asawa yung tungkulin sa kanya. Naalagaan po siya ng maayos. Kaya siguro maaliwalas yung mukha niya nung kinuha na siya ng ating Panginoon. Kaya maluwag na rin po sa loob namin, although masakit, natanggapin. At least, nasa paradise na po siya, namamahinga. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan. Talaga pong, ako din po, personally, may kapayapaan ako mula sa Panginoon. Dahil nung time na bisita nga po si Tito nila Mama. At yun na pala yung last na happy memory nila with each other. Natutuwa ako na hindi aksidente na inudyuhan ng Lord ang mama ko, bisitahin. Hindi rin aksidente na yun na pala yung huli niyang pagkakataon. At the same time, nung nasa hospital tayo, bilang tao talaga kasi, syempre po, bumibigay din yung ating pangangatawan pag marami tayong sakit.
No, tinanggap ko na rin po yun, pero nanalangin ako sa Panginoon na sabi ko, Lord, wala namang imposible sa iyo kahit nasa banig siya ng kanyang pagkakasakit at wala siyang parang sabihin na natin kamalayan, nangungusap pa rin ang Panginoon sa kanya. No, nag-pray ako, Lord, magkaroon siya ng personal encounter sa iyo sa mga oras na to, na hindi siya tumitilad. And I believe po na nangusap ang Lord sa kanya, binisita siya. So, sa Panginoon po kasi talagang walang imposible. No, walang imposible. So, lahat po talaga, kami, nakikita nyo kami nakangiti, hindi dahil na masaya kami, namatay siya, hindi po yun. May kapayapaan po kami na kinatagpo po siya ng Panginoon. Kaya ganun din, para sa mga anak niya, nakikita ko po na meron silang peace sa kanilang mga puso. So, sa pagkakataon pong ito, may kapatid pa ba dyan? Tita Bel. Nawala? Ayan. So, kung wala na yung mga kapatid, hindi nawala na po sila. Panganay. Hindi lang po yan. Kala kong bunso na. So, tawagin ko naman po yung Asawa. Asawa. Na makapagbigay ng Asawa. kaunti nilang masayang alaala sa papa nila. So, umpisahan ko na po doon sa bunsong anak. Nakamukha niya. Si Tepeng. Red. Alam ko si Red Tepeng. pala, hindi naman pinakabunso pala. Pangalawa sa bunso. Si Red. Si Tepeng pala ang bunso. Si ate mo. Bunso nga mauna. Ito si Piyok. Magandang araw po. Ano po yung bunsong anak ni Raparo? Ngayon pag-uusapan po yung mga masasayang memory. Ito ko kuha mamaya. Parang maganda ganyan mo. At po po kung bata pa po. Sana hindi ako manobat. Mamaya mga po. Wala pa naman ako power. Pinapatilo ng tatay ko dati kasi matuwa. Hindi gumawa ko ng Palisigo po kami. Nadaling ko paborito niya yung iniyaw na liyaw. Saka may speech ka pa. Hanggang nawala na rin po kasi yung ano namin koleksyon ng tatay ko nagawa din ko na sa dami. So nagpapasalamat ako na pagpasapan pa rin namin lahat. Nabura namin lahat. Sabi ko lahat na naramdam mo, bumawi pa rin po at tatay ko. Tanggap ko lang po pero parang hindi ko pa rin po kapagod. Ang nanay ko kasi parang hindi ko na kailangan mag-effort eh. Wala pa akong ginagawa pero na siya. Pero ang tatay ko po kasi lahat ginawa ko talaga. Gusto ko lumabas sa bibig niya kasi proud siya sa'yo. Ganun yung mga tatay kasi. Nanay ko kasi parang pagkamulat ko pa lang, parang walang mali sa akin eh. Kahit ano ko ito, parang walang mali talaga sa akin. Parang nabubuhay ko dati para i-impress sa tatay ko. Kaya gusto ko mag-improve siya sa akin kasi marami kami lang kami. Ayoko na pag-usabi ng iba sa sarili ko lang. Nagpapasalamat po ako sa inyong pakikiramay. Araw-araw kung aalalahanin ng tatay ko. Maraming salamat. Ito na si Annalisa. Si Annalisa. Ayan. Proud naman sa iyo si Tito. Oo, yung mukukan. Proud yun. Dahil nakita ka niya kung paano ka lumaki. Paano ka naging tatay sa iyong mga oh, yung susunod na pong kapatid, sunod-sunod na ha. Para, oh. Sige na, huli ng pag-ala-ala niyo to sa inyong ama, sa inyong tatay. Oh, next na. Ronnie. O mga boys muna, si Ronnie. Ronnie. Si Ronnie, ito masipag na nag-alaga dito sa tatay mo. Kaya nakakatuwa po silang tingnan magkakapatid. May rotation schedule sila. At bawat isa sa kanila nagbibigay ng panahon para kay Tito Roy. Magandang gabi po sa lahat. Ako po yung ano po. Video daw. Pang-apat na anak ni Papsi. So, Picture ba sabi ni Nong? wala naman na po siguro ako ibang masasabi kasi
Tulungan kaya ate. Kay. Hindi, baka malaglagay tayo po nila. Binigay naman po niya yung best niya. Tulak naman din po ako nakabawi sa kanya na nakauwi ako sa Magdalo yung itong 2019 kasi simula na sa ako po. Hindi na po ako nakakauwi sa Magdalo. Sobrang namiss ko lang po sila lahat. And then, doon na sinama niya po ako sa Sampalo, doon ko lang po siya nakasama na ng araw-araw. Tapos lahat po, kahit po may mga pamilya na kami, hindi niya po kami pinipitawan. Pag may mga problema po kami, talagang tinutulungan niya po kami kahit walang-wala na po siya. Gumagawa po siya ng paraan para hindi niya po makita ang nahihirapan po. Tapos, pinaka-masayang araw po na hindi ko po malilimutan kay Bobsy yung every Sunday namin po na nagkikita. Dahil doon po nakakagawa kami ng mas masasayang memories na meron kami po. Nagkakaroon po kami ng mga panibagong family picture. Kasi nga po dati, hindi po talaga ako lagi ito pagka nakikita-kita. Yun lang po yung pinaka nung nagkaganyan na po siya, na-stroke po siya na pang-apat na talagang kailangan niya po talaga. Lahat po ginawa ko para po sana makarecover siya ng mas mabilis. Kahit po hindi ako marunong mag-therapy, nanonood po ako sa YouTube para lang mag-therapy siya kung paano po yung tamang way para hindi po mapasama. Tapos pati po yung speech therapy niya at tumutulong naman po yung mga kapatid ko. Yung pinaka naalala ko po kasi ngayon lagi yung everyday na nire-request sa akin, araw-araw at uwi po ako galing sa pagbibiyahe. Yung kanyang almusal at ang pinaka masakit po kasi doon yung mismong sa harap ko po na nakita ko sa tapos akala ko, nagbibiro lang siya. Binalatan ko pa siya kasi dapat sa umaga po, gano'n ang ginagawa niya sa akin. Nag-trip po siya, kumbaga parang ano niya po yun eh, pag nung hapon na yun. Gano'n yung ginawa niya, pero hindi ko alam. Nakahanda na siya. Nilapitan ko po siya. Kasi tawan niya. Nakaaraw na hindi ko makakalimutan. At doon yung sinabi niya sa akin na mahal na mahal na kami. Gusto na maging successful po kami lahat. Yun naman po, maraming salamat. Kanina. Salamat sa iyong binahagi at alam ko na na-appreciate talaga ni Tito mula sa iyo. Kaya tingnan din natin ang memory, ang isa pang anak na lalaki. Si Romel, si Omi. Romel na siya. Magandang gabi. Comedy ako na. Salamat po pala. Una po, kapasalamat po sa lahat na nagramay po sa mentorship po, bahay po. Papasalamat din po ako sa mga lalo na po sa mga kapatid ni Papa na tumulong. Kay Tita Ele, kay Tita Bel,
Lito lahat po sila. Masalamat. Ako po yung pangatlo sa aming magkakapatid po. Ako po yung panganay sa lalaki. Maliit lang po. Hindi lang po halata. Alaga po tayo ni Bigibel. Ako po yung sinasabi nilang paborito ni Papa. Ang paborito. Totoo naman. Ilan kayong babae? Mula bata pa lang po, hanggang sa magbinata, magkaasawa, kapamilya, nakatitig po lagi yung mukha ko sa kanya. Sa ugali ko ng Papa ko. Tinanong ako din ako, iyak eh. Iyak ako na. Sa ugali, parang sabi ko nga, iisa na lang pituan natin. Sa tinakbo ng buhay ko, ng buhay niya. Sa abing ng mga paglagi siya sa ospital. Lagi ako nandun. Hindi po pwedeng hindi ko siya makita. Lalo na nung naaalala ko na nagka-COVID siya. Yung sinabi sa akin ng asawa ko na delikado. Pinagpalit ko nga yung pamilya ko sa kanya eh. Sabi ko, handa ako yung iyan ang buhay ko para kay Papa. Sabi ko po ang buhay ko, utang ko sa kanya. Naalala ko pa, lagi niya sinasabi sa akin talaga. Sa trabaho, magsumikap ka. Piliin mo masenso kasi lalaki ka. Ayaw niyo. Tapat-tapat kami. Lagi ko naaalala yung mga ngiti niya sa akin. Kulit ko namin. Isang nagtala lang kami. Pero itinutuwid niya lang ako. Maraming time na ako nadapa sa buhay. Marami kong problema na wala ako ibang pinagsasabihin, hindi siya lang. Sabi nga sa akin, paano na ako yun? Sino lang sasabihin ko? Lahat ng problema ko, walang ibang nakakalam, siya lang. Siya lang nagpapahaya sa akin. Kung ano mga gagawin ko, siya lang nakakaintindi sa akin palagi. Hanggang sa ngayon, masakit. Hindi ko matanggap. Nabigat. Dahil parang kalahati ng katawan ko namatay ko na wala siya. Pero tatapahan ko. Nagpapakita ko sa iyo. Kung nasan ka man pa, alam kong masaya pala po. Kapiting mo na si Lord. Huwag ka mag-alala pa. Lahat ng itinuro mo sa akin, lahat ng sinabi mo, hindi ko malilimutan yun. Marami man akong gusto sabihin sa'yo. Siguro, sa'yo ko na lang ibubulong lahat. Kasi sa sobrang dami siguro, baka puti na akong umaga. Ayun lang po. Maraming salamat po. Thank you sa Kuya Omi. No, bagamat nawala si Tito Rod, meron pa rin naman tayong Ama sa Langit na nakasubaybay. So, ano man yung kabigatan mo, Omi, huwag kang mag-alala dahil ang Diyos ang aagapay sa inyo. No, mawala man siya, meron tayong Ama sa Langit na laging handang tumulong, makinig sa mga problema natin. Ayan. Pagkakataon naman ngayon ang ating binibigay para sa mga babaeng anak. Simulan na natin sa bunso sa babae.
Sino ba bunso? Annalisa. Hindi si Teng-Teng, si Annalisa. Ano yung halika dito? Dali, mag-share ka lang ng memory mo kay Papa niya. Kung paano kayo nag-bonding. Lagi kitang nakikita sa picture. Nasa background ka, lagi kang hindi ka na. Oh, ikaw umawak dito pagkatapos. Kasi alpha mo. Katapos na lang ako tabang. Magandang gabi po. Ako po si Alba. Ako po yung pangalawang anak ni Papa Ro. Marami yung memories. Matagal kami magkasama. Kami yung close kami. Lahat ng sa mga loob niya, kinukwento sa akin. Lahat ng mga pangarap ni Papa. Lahat ng bigat ng loob niya. Kinukwento niya yun sa akin. Hindi lang kami basta magtatay para na kami magpipili. Tapos sabi niya, marami siyang pangarap sa mga kapatid niya, sa mga anak niya. Pagka nahihirapan yung isa sa akin, mas doble sa kanya. Kasi, talagang maalit ang puso niya. Matulungin siya. Kahit nagawan mo siya ng kasalanan, kaya-kaya niya patawarin. Kahit hindi ka mahumingi ng tawad sa kanya. Kaya-kaya niya yun. Pinabaliwala niya yung nagawa mo sa kanya. Na-stroke siya last year, kasama kami. Kami ang dalawang kapatid na nag-alaga sa kanya dun sa Lourdes nung na-hospital siya, hindi kami umuwi. Kasi bawal kami umuwi. Talagang dalawa lang kami. Kasi hindi naman siya kayang alagaan mag-isa lang. Kailangan dalawa kasi sobrang bigat niya. Binubuhat kasi siya noon. Hindi ko kaya kung ako na mag-isa, kailangan may lalaki rin. Pipilay-pilay pa nga po yung kasama ko kasi na karoon pa na aksidente. Pero nakita ko noon kung paano siya lumaban dun sa pang-apat ng stroke. Yung paggustuhan niyang makabalik uli sa dati. Kaya naman tuwa-tuwa ako nung kahit pa paano nagkakaroon siya ng recovery na sa stroke niya na pang-apat. Tapos marami siyang na-open na mga gusto niyang ayaw niya sa amin mag-aaway kami magkakapatid. Yun ang pinaka-ayaw niya. Sumasama loob niya pagka nag-aaway-aaway kami. O nagsasalitaan kami ng hindi maganda. Kasi para sa kanya, kami magkakapatid, kami pa rin ang magtutulungan sa huli. Dahil kami lang talagang maasahan namin ng isa't isa. Pamilya lang. Maano kasi po siya sa pamilya. Dahil kahit sabihin natin nagkaroon siya ng hindi siya naging masyadong sa pagiging asawa. Pero pagdating naman po sa pagiging ama, todo suporta siya sa amin. Lahat ng kailangan namin, binibigay niya. Kahit wala na siyang madungot, gagawa siya ng paraan. Matulungan niya lang kami. Puro, naalala ko nung last year na nakakuha siya ng payout. Alam ko, naramdaman ko noon na todo proud siya sa akin. Nung nakita niya nagtatrabaho ako, nakita niya ako sa ulan. Nakita ko yung itsura niya na nakangiti siya, tapos napahawak siya sa akin. Kasi hindi niya ina-expect na ako makikita niya doon. Naiyak din ako doon nung nakita ko yung itsura niya doon. Alam mo yung naramdaman mo na proud siya sa'yo. Kaya talagang sabi ko sa kanya, alam mo ba, pagbubutihin ko to para sa iyo kasi alam ko naman gusto niya talaga, parang ayaw niya na umalis sa mundo na magulo pa yung mga anak niya. Gusto niya maayos po kami lahat. Yun ang pangarap niya sa pamilya niya, na maging maayos kami lahat, maging maganda yung takbo ng buhay namin. Kahit hindi na kami maging mayaman yung maging maayos na yung buhay namin. Sapat pa sa kanya yun. Nakita ko sa halos 5 stroke na siya Itong huli, lumaban pa rin talaga siya. Pero kaya pa ng isip niya, hindi na kaya ng katawan niya talaga. Dahil dun sa lahat na nakasama niya dun sa ospital, halos
naubos lahat ng nandun na tinubuhan. Pero siya, pinanindigan namin siyang hindi tutubuhan kasi ayaw niya. Lahat ng gusto niya sinunod namin kasi ayaw namin sa mga loob niya na ginawa namin yung mga bagay na ayaw niya. Kaya kahit sabihin ng doktor na yun ang makakaano sa kanya, hindi namin ginawa. Kasi gusto namin, sundin yung kung anong kagustuhan niya. Kasi alam namin na doon pa lang sa pagsaksak na NGD sa kanya, hindi niya kaya. Talagang nagwawala na siya, yung pa kayang tutubuhan siya. Siyempre sabi ko, kung kukunin siya sa amin ni Lord, ayaw na namin siyang pahirapan pa. Yung bang, kahit naman sino magiging selfish ka naman kung gagawin yung mga ganong bagay na alam mo magpapahirap sa kanya dahil lang sa kagustuhan mo pang mabuhay siya. Gusto lang namin na magkaroon na siya ng kapayapaan sa buhay niya. Ngayon wala na siya. Sa totoo lang, hindi namin nalala kasi sanay kami buhay namin kasama namin siya. Hindi namin alam kung paano namin haharap itong bagong buhay namin na wala siya. Alam ko mas masakit ko bukas kasi talagang tuluyan na siya hindi namin makikita. Hindi ko alam kung nakatanggap namin ito agad-agad pero alam ko talaga napakabigat. Talaga, yung pag-isa ka na lang, hindi mo talaga maiiwasan. Kahit masabihin nila na kaya mo yan, hindi, talagang mahirap. Kahit anong pigil namin sa sarili namin. Alam ko naman na sa isang banda, nagkaroon din siya ng kasi sobrang nahihirapan siya sa ospital. Nakita niya yung tsura niya. Binulungan ko siya, sabi ko pa, kung kaya mo pa, lumaban ka para sa amin. Dahil hinihintay ka namin. Marami kami pangarap pa para sa iyo. Na gusto namin ito pa rin. Pero kung hindi mo na kaya, malungkot namin yung tatanggapin. Pero masakit. Masakit talaga sa amin yun. Pero tatanggapin namin kung yun yung makakapagbigay ng kapayapaan sa iyo. Kasi yun lang din naman ang gusto namin. At gusto namin ipagpatuloy na lang kung ano yung mga gusto niya sa amin. Kung ano yung mga pangarap niya para sa amin. Na yun din ang hiling ko sa mga kapatid ko na sana. Ituloy pa rin natin yung kagustuhan niya katulad ng pagtitipon-tipon namin kami Sunday. Magkaroon pa rin kami ng bonding. At syempre, pakinggan pa rin namin ang isa't isa. At higit sa lahat, syempre, hindi kami mag-aaway-aaway. Papakinggan namin yung bawat isa. Hindi pwede. Hindi kami, kasi meron akong mga na magkakapatid na hanggang namatay mag-aaway pa rin. Ayaw ni Papa nung gano'n. Gusto niya, yung bali niya yung talagang solid. Kasi kami hindi naman magkaka-aasahan namin ng isa't isa. Marami pa po ako talagang sa kanya pero alam naman po niya yun dahil open kami dalawa sa isa't isa. Wala naman akong guilt na nararamdaman dahil alam niya na ginawa naman namin lahat para sa kanya. Kung ano man yung pagod, hirap, walang panghihinayang doon. Kasi para sa akin, ginawa ko yun para sa kanya dahil mahal namin siya. Hindi rin naman namin mapipigil lang kung ano yung gusto ng Diyos na hanggang doon na lang siya. Wala na rin naman po kami magagawa doon. Tatanggapin na lang din po namin. Pero syempre, hindi pa sa ngayon. Sana makarecover din kami dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito. Sa pakikiramay niyo po. Panik mo na yung papa. Makeup. Kaya tao po yung mic. Basta alam ko lang po. Sobrang sakit. Dahil Papa na sobrang iyakin ko. Yung maramdamin ng alam.
Pamahal na mahal kita. Sobrang dami naman. Lahat ng payo mo, ang gawin lang, hindi ko pa din. Nasa boses ko, nasa pito ko natin. Mas namis kita. Maraming salamat sa hindi pag-ikaw sa sobrang tikas ng ulo ko. Sabi ko ngayong proud ka na. Mabigat pa rin kasi bigla mo ka mag-umiwan. Ang tagal ko na wala eh. Nagbakasyon ako 2 buwan. Sabi ko muna. Hindi ko muna siya nasilip nung umuwi kami. Kaya may guilt na nararamdaman. Kasi sa ospital na kami kasama ulit. Kaya na-ospital siya. Hindi ko na lang ng time ko sa kanya. Yung dumete kong bulso, talaga nakiusap ako sa asawa ko na sa kanya na muna. Tinaan ko na yung oras na alam ko ang pagkukulang. Hindi ko na maisa-isa yung oras na nasa kayo, sobrang dami. Kaya naging joke lang. Hindi kami, inilig namin magkaroon ng time, magkaroon ng gathering family namin. Paalam ko na yung tindihan ko kung hindi ako nakapunta sa iyo. Ay, nagkita mo, malakas ka pa. Wala na ko sasabihin, malaman kita pa. Magkita tayo sa panaginip ko. Kasi wala makausap. Madami na ko sasabihin sa'yo. Pilag po sila. Si Ate Aleri, kasi si panganay sa lahat, firstborn. Apangit ang Hindi yung papapapakasin na lang talagang may lolis sa kanya. dito ko siya tiro. Dito. Nahirap sa kami talaga kasi nakikita yung pagsisikat niya, maiulat kami. Nandala ko nung halos walang natitira sa sahod na gumawa ko ng parang para magkatindi kami kasi minsan nadaanan niya kami bigla kang binakastan ng bintana, hindi kami pinanood. Kaya yun ang nag-ano daw sa kanya, sabi niya, ayoko, hindi mawawa mga anak ko. Nakita ko yung pagsisikap ni Papa, nakikita ko siya pag lumalabas ako, madaling araw, nag-aaral siya. Kaya nakakuha niya yung mga gusto niyang pangarap. May regret lang kasi ko dahil naalala ko, sabi niya sa akin, ito na lang yung naasahan ko, binigulong pa ako. Hiningi ko naman ang tawag niya sa kanya siguro. Dahil nga, problema pamilya na. Kaya ko na magawa. Hindi ako paglapas ka. Tama. Nag-duty nga ako sa ospital. Hindi ko pa din yun. Alam pa ako. Alam ko naman yung niya asahan talaga. At saka sasama kasi. Naalala mo sa kanya, kahit nasa ibang bahay siya, iba kapiling niya, gusto niya every week, every Sunday, dito kami, nagkakainan. Tapos, kada may birthday sa amin, kahit mga ako niya, gugulat ka darating sa may dala sa cake. Yun ang namimiss namin kada magbe-birthday, hindi nawawala si Papa na biglang darating nagugulat kami dala sa cake na alala na birthday namin lahat, pati mga ako niya. Masakit kasi hindi ko sa akin, hindi ko alam. Pagtapos nitong nakita ko kasi paano siya namatay.
Masaya-saya pa ako, pero mapapanginipan ko pa rin yun. Kaya hindi ko siya magawang kung ganun nakita ko ba na ako. Nag-uusap pa kami. Sabi ko, sige ha, baka kaya mo pa. Nag-usap naman tayo sa ER. Sabi ko sa kanya, kasi nakikita ko talaga yung hinya niya, hirap na siya. Tapos yung kagustuhan niya dumilat. Pero naaawa ko, kita ko hirap na siya, kinausap ko siya. Kahit alam ko hindi namin kakayanin pa. Sabi ko, nakikita ko hirap ka na eh. Pero kung kaya mo palaman, pero kung talaga hindi na kaya, pahinga ka na pa, huwag mo na kami isipin. Lagi mo na lang iniisip ka pa kanan namin, malalaki naman na kami. Natututo naman na kami sa sarili namin para. Pagkatapos nito kung lagi kong makakaalala ko parang nagulat na lang ako. Hindi na siya umihin, nag-uusap pa kami, nag-aalmasal ako noon. Kausap ko siya, nagpalitan kami ni Annalisa. Nagulat na lang ako. Isang buntong hiningi niya, hindi na pala siya umihin na. Hindi ko alam kung bakit ako napili niyang huling makasama. Baka sana na mas malakas na loob. Marami ako naging kasalanan sa kanya. Lagi niya ako pinapatawad. Tapos lagi siya nandiyan kahit alam ko minsan inis na ito, hindi niya pa ako matiis. Yung mga pag nagbabakrid ako ng huling message niya, kabupihan ko pa rin nasa isip niya. Pero hindi ko wala siya nabili ng magandang buhay na pinapangarap niya nun para sa amin. Kasi pinipigil ko lang, may hirap lang din. Alam niya naman may sakit, hindi na akong kung nasa kampo naman yung pinangako ko sa inyo, ibulungan kita, sisikapin ko gawin. Ayoko mangako patulad ng dati, tapos malaking kabiguan na naman sa'yo. Alam ko, kaya siguro ako huling kasama mo dahil alam mo, kung gano'n mahihirapan ang kalooban ng mga kapatid ko, pero siguro rin ano sa akin. Kasi sa ngayon wala pang ano, pero paano pag nag-iisa na ako, lala ako makausap. Tita Ning, kanyang kapiya. Bago natin tawagin si Tita Ning, tatawagin ko muna yung ako na nais magbigay ng kanyang kaunting memory para kay Lolo to honor ng kanyang mapagmahal na Lolo. Tawagin ko na si Asa daw muna. Nag-alaga kay Daddy. Nag-alaga kay Daddy. Si Fede. Pinapaka. Yan ang batang Vergilio. Ako si Sir. Ako lang ang bago. Tumayo. Uy, baka kaya si Mami. Uy, siya nag-alaga kay Daddy. Naiyak. Baka akala ikaw. Kaya mo pa. Tignan mo si Maggie kung kunakanili. Akala niya siguro si Mama. Kasi ate Ikay na nakukuha mo na anak ko na mayroon pa. Mga hika. Ako, pinaka-unang ako ni Daddy. Kaya ko ng papa ko. Mo. Pinihikaan ka sa Hindi ko sana. Sinasabi ko nila. Pagulin ko si Daddy. Bata ko ako. Iniwan niya po ko sa papa. Minsan po siya nagdidistina na nagbawa. Hindi ko talaga makikinig. Kaya sobrang thankful po ako kay Daddy kasi kung nasan na po ako ngayon. Dahil po sa kanya, siya po nagpaaral sa akin. Marami na po kami tampuhan ng Daddy ko. Alam ko pong gets na ni Daddy kung bakit po ako naging gano'n. Meron po. Natatampo po ako sa Daddy ko kasi nagdili po kami na
Naabot po siya hanggang college ko. Ngayon, second year pa lang po ako. Tapos nung graduation ko po, magpa-practice na po ako graduate na. Binalita po sa akin ng papa ko. Nagpulong po si Daddy sa hospital. Within a day po na nakipag-deal po ako sa kanya na siya po aakyat sa stage siya. Graduation ko po ng grade 12. Tapos yun po. Bigla po siya pinako sa hospital. Stroke na po siya. Ay, yun po si Mama. Ngayon naman po ng college. Nag-usap po kami kahit di na po siya okay. Sabi ko, aabot po siya hanggang college ko. Hindi pa rin. May tampuman po ako sa dati ko, pero alam ko gets po ako ni dati ko. Pero yun lang po yung may iwan ko po na pangako sa dati ko na never po siya bibigyan na never ko po aaksayin yung mga binigay niya po sa akin na oras. Never ko po sasayangin yung mga effort ko na binigay niya. Kaya po ako nakapagpasakit, nakatungtong po sa sito. Ano Sedes, kaya mo na? Thank you, Ate Ikay. Meron pa ba sa apo? Si Yana. Ayan, last ka na Yana at tatawagin ko na si Tita Nini. Ano ka? Ayun ni Mama? Mag-I love you pa lang, Tita Nini. Pangalan ko po sila. Laga ko po si Daddy. Sobra. Naminig ko na lang kay Daddy. Ano sasabihin mo kay Daddy? Love ko na lang ko siya. Love ko sobra si Daddy. Naminig ko na lang kay Daddy. Ako. Lagi ko siya magpunta. Ako. Kay Jane. Panganay. Thank you, Yana. Love na love ka din ni Lolo, ni Daddy. Ayan, mamimiss ka rin ni Daddy. John Lloyd. Oh, John Lloyd, dali ka na dito. Tita Ning. Sige na kahit short message na. Or mensahe ng pasasalamat sa mga taong nandito. Kay Dad, sana po stay safe ka sa heaven. Tapos, sana maging masaya ka. Pasensya ka na kung hindi kita masyado naalagaan nung nandito ka pa. Tapos, Yan yung anak mo, kapatid mo, wala na. salamat ka sa Dad. Lagi mo binibigyan ko merienda. Mataba yung wala dito. Birthday nun nga ngayon. Pag birthday ko, binigyan mo ako ng tablet noon. Ayun lang. Ano, Sede? Kaya mo pa? Mami, magulgulo ka na naman. Gagala daw kayo ni Daddy, di ba? Pag may kailangan ako lagi, bibigyan mo ako ng pera, pambili ng ganito. Ikaw lagi ang tumutulong sa akin ng kuhaan. Ayun lang. Ano naman ang gusto mong mangyari kapag wala na si Lolo? Anong dapat mong gawin? Promise di, ayusin ko pag-aaral ko. Tatapos ako para sa Nagsisita. No? Thank you, Kuya John Lloyd. Matutuwa ang Lolo Daddy. At ito na po ang ating Hihikain ka. Baka hindi ka makain. ating last na mag-share sa atin at nabibigay ng mensahe. Ang nag-iisang kabiyak
sa puso, initituron ang aking mabait na tita ni. Good evening sa inyo lahat. Salamat sa lahat ng tumulong sa asawa ko. Salamat din sa kay Lord kasi siya yung bigay sa akin. Na maging ama ng mga anak ko. Kahit ikaw hindi kami gawin na anak ko. May usapan naman kami. May usapan kami. Kahit ganun, friend kami. Tapos ngayon, sabi niya sa akin, 42 years na kami ngayon. 8 years na lang, golden na. Sabi niya, kapakasalan niya ako ulit. Kami, pahiligin kayo. Hindi mo. Kami, mapakasap na ulit. Kahit ganyan, best friend ko yan. Uwi yan. Kahit may ibang jowa yan. Ako pa rin ang laki niya. Alam mo yun. Nararamdaman ko yun. Kasi may usapan kami. Sabi sa akin, pagbigyan ko lang siya. Pero sabi na, dahil ako yung pinakasakay niya, sa akin na siya may anak. Sa akin niya lang ibinuhos lahat. Okay. Usapan namin, ako yung mauuna. Madaya talaga. Madaya eh. Siya pa rin yun nauna eh. Usapan namin yun eh. Ako yung siya yung maghahatid sa akin, hindi ako yung maghahatid sa kanya. Kasi kailangan siya ng mga anak niya. Gamit pa mga anak. Okay. Tanggap na namin. Pagkakami siya eh. Gusto ko pagka may second life ko, siya uli yung pipiliin ko eh. Iba na yung usapan. Kaya madaya. Hanggang sa ulit, dinaya pa rin ako. Hindi pa rin ako napakasalan ng pangalawang beses. Sabi niya eh. Yung sa 4 na na-stroke na siya. Ito sabi. Ako yung babae lang na pinakasalay niya. Ako lang yung babae minahal niya. Hanggang sa ulit.